Magandang araw sa inyong lahat. Tuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa lesson na ating pinagpapatuloy. The church is a commission organization. Itong ating pinag-aaralan ay naputol natin ng Sunday para bigyan pansin yung word na discipleship o pagiging disipulo ng Panginoon. At ngayon ay tutuloy natin pag-aaral natin dito sa The Church is a commission organization. The Great Commission is repeated in each of the Gospel. In the book of Acts, nabanggit din ang Great Commission. Sa book of Acts, sa Gospel, nuulit siya. Tingnan natin sa Mark chapter 16 verse 15. Sabi diyan, and he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, dapat ipahayag ang mabuting balita. Kaya makikita natin ang mga missionary napunta sa mga bundok, sa mga lugar na hindi pa naaabot ng mabuting balita. At sineshare nila doon ang mabuting balita na si Jesus ay tagapagligtas. Kasi ito ay ibinigay talaga itong utos ng Panginoon. Saan ito ibinigay? Sa individual ba na tao? Hindi. Sa church. Kaya go ye into all the world. Humayo kayo. Nasa plural form. Plural form yung gamit na humayo kayo. Dahil ang church ay kalipunan ng mga tao. Tingnan pa natin ang isang talata sa Lucas chapter 24 verse 47. Verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Nagumpisa ang mabuting balita sa Jerusalem. At ang order ng Panginoon ay makarating sa lahat ng bansa. At ang mabuting balitang ito ay repentance and remission of sins. Yan yung ipinapangaral. Ang mabuting balita, si Jesus ay tagapagligtas. Ang palatandaan na natanggap mo yung mabuting balita ay nagkaroon ka ng experience ng repentance. Paghingi ng tawad sa Diyos. At remission of sin. Pinatawad ka ng Diyos. Nilinis ang iyong kasalanan. May mga nangangaral na pinatawad na ng Diyos. Hindi mo na kailangan na humingi ng tawad. Hindi ganon ang turo ng Biblia. Maraming mga talata ang nagsasabi na andon ang paghingi ng tawad sa Diyos. Sa 1 John chapter 1 verse 9,
sabi, kung ipapahayag ng natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos na ipapatawad tayo. Ibig sabihin, marami ang mga talata na nagpapakita ng paghingi ng tawad sa Diyos. Kaya yung sinasabi na natanggap mong mabuting balita, hindi mo na kailangan na humingi ng tawad sa Diyos para patawarin ka. Kailangan natin na humingi ng tawad sa Diyos. At dapat yon ay na-experience mo na humingi ka ng tawad sa Diyos. At na-experience mo dahil sa iyong paghingi ng tawad, naunawaan mo na ikaw ay pinatawad din sa mga kasalanan. Iyan yung ating pinapangaral. Sabi rito, and that repentance, remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Kaya makikita nyo na kahit pa sa pangangaral ni Juan Bautista, matindi yung kanyang pangangaral na dapat ang lahat ng tao ay humingi ng tawad sa Diyos. Ano pa? Ang mga talata na nagsasabi ng Great Commission. Ang John chapter 20 verse 21. Sabi rito, then said Jesus unto them again, peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. Kung paano isinugo ng Ama ang Panginoong Hesus, ganun din naman ay isinusugo niya yung mga alagad. Yung mga alagad naman, nangaral, yung mga pinangaralan, nakatanggap ng mabuting balita, humingi ng tawad, nakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos, siyempre, sila man ay mangangaral din. Nang patungkol sa Panginoong Hesus, na humingi ng tawad sa Panginoon at pinatawad tayo dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yun yung mabuting balita. Hindi ibig sabihin na humingi ka ng tawad, hindi ka pinatawad, kundi ang mabuting balita doon sa paghingi mo ng tawad ay nandiyon ng Diyos na pinatawad ka. Yun ang mabuting balita doon. Bakit? Kasi before pa ang mabuting balita dumating sa isang tao, humihingi niya ng tawad sa Diyos. Yung iba nga ay nagsusugat-sugat ng katawan at grabe ang kanilang mga ginagawa, nagpapanata para patawarin sila ng Diyos. Pagka ganon, hindi pa nila narinig ang mabuting balita. Pero kung narinig na nila ang mabuting balita sa paghingi nila ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, natanggap nila ang kapatawaran. Paris natin nang tayo ay lumapit sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Diyos, natanggap natin ang kapatawaran mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yun ang mabuting balita na natanggap natin, na ihahayag din natin sa iba. Ano pa ang mga talata na nagsasabi ng Great Commission? Sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto the both Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Ano yung witness na yon? Ano yung ipapatotoo natin na yon? Si Jesus ay buhay na nagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus ay nabuhay, namatay nga siya pero siya ay muling nabuhay para sa kapatawaran ng kasalanan at siya ang ating tagapagligtas. Yun yung
mabuting balita. Yun yung power na natanggap natin. Yung power na yon, ibig sabihin, si Jesucristo na buhay, ibig sabihin, talagang may kapangyarihan yung mabuting balita. Dapat talaga siyang ihayag. Kaya makikita natin na ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, yun din ang ating ipapahayag sa iba. Yun din ang ating ipapatotoo. Kaya mahirap magpatotoo kung hindi mo pa naranasan na ikaw ay humingi ng tawad at pinatawad ka ng Panginoong Hesus. Hindi ka nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoong Jesucristo. Mahirap magpatotoo. Mahirap maging witness. Ngayon, sa pag-witness natin, para bang hindi tayo nakikinabang dyan. Kasi nagpatotoo ka, nag-witness ka, minsan yung tao hindi pa naniwala. Ano ang sinasabi naman ng Biblia dyan? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Doon sa ating note. Sabi dito, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Yung ating pagpapagal na nagpapahayag tayo na si Jesus ay tagapagligtas, hindi ito nawawala ng kabuluhan sa harap ng Panginoon. Kaya, kung meron kang kakilala, meron kang tao na nais na pahayagan na si Jesus ay tagapagligtas, minsan nakakapagod din, pero sa harap ng Panginoon, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Kaya napag-aralan natin ngayon ang ikatatlo na dito sa ating lesson. The church is commission organization. Yung letter C. Yung Great Commission ay nababanggit sa ibang mga talata ng Biblia. Maraming mga talata at libro sa Biblia na nagpapahayag ng Great Commission. Makita natin dyan yung Mark, yung Luke, yung John, even doon sa Acts. Yan ay nagsasabi ng Great Commission. At kapag ginagawa natin yan, sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, hindi iyan nawawala ng kabuluhan. Ano man ang ginagawa natin sa Panginoon ay hindi iyan nawawala ng kabuluhan. Napaka-importante yan sa Diyos. Dahil pagdating ng panahon ay tatanggap tayo ng reward sa Panginoon. Minsan nga hindi pa nga dumarating yung panahon na yun. Natatanggap na rin natin ngayon. Isipin mo, nag-share ka ng gospel sa kaibigan mo na tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Naligtas siya. Hindi ba masayang makita na magkasama kayo sa isang pananampalataya na si Jesus ay tagapagligtas mo? Ang kaibigan mo ay ganoon din ang kanyang pananampalataya na si Jesus din ang kanyang tagapagligtas. At tulad sa ating pamilya, di ba masayang makita na pare-parehas tayong naniniwala sa Panginoong Jesus na siya ang ating tagapagligtas, na one day magkakasama tayo doon sa kanyang kaharian. Masayang makita yun. Hindi yung nag-aalala ka na isang araw o baka hindi mo makasama itong isang mong mahal sa buhay. Kaya yung ginagawa natin ngayon ay hindi yan nawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Kapag ginawa natin yan, minsan sa ngayon pa lamang, nai-enjoy natin yung resulta ng ating ginawa. At sa kabilang buhay, kung
pagharap natin sa Panginoon ay meron tayong reward sa Panginoon doon sa ating ginawa. Kaya ang Great Commission o ang ibinigay sa atin na commission ng Panginoon na dapat natin gawin na ihayag ang mabuting balita na si Jesus ang tagapagligtas. Pag si Jesus, yung Great Commission na yan, ang mabuting balitang yan, na pinag-aralan natin dito sa letter C, nakapaloob yan ang pagsisisi at ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan. Hindi po pwedeng ilabas mo sa mabuting balita na ang isang tao ay hindi magsisisi. Dapat maunawaan niya na ang tao, na siya ay makasalanan at kailangan niya ang tagapagligtas, si Jesucristo. Kasi ang taong walang kasalanan, hindi naman siya nangangailangan ng tagapagligtas. Dahil wala naman siyang kasalanan. Ibig sabihin, kung wala siyang kasalanan, understood na siya ay papasok sa kaharian ng langit. Pero ang sinasabi kasi ng Biblia ay sabi sa Roma chapter 3 verse 10, all have sinned and come short to the glory of God. Na lahat daw ay nagkasala, hindi nakaabot sa standard ng Panginoon. Kaya makikita natin na importante yung pagkaunawa doon sa mabuting balitang yan, na kailangan natanggapin si Jesus at si Jesus ang nagligtas sa atin, humingi ng tawad at matanggap natin yung kapatawaran mula sa Panginoong Jesucristo. Yan, makikita natin. Ito, malinaw dito. Roma chapter 3 verse 10. Roma chapter 3 verse 10 po pala yun. Sabi rito, as it is written, there is none righteous, no not one. Yan yung sinasabi ng Biblia na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Na hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi lahat ng nakasulat na yun, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya yung paghingi ng tawad sa Diyos ay importante. At sa paghingi mo ng tawad, ay naniwala ka na pinatawad ka ng Panginoong Hesus. At yung pagpapatawad ng Panginoong Jesucristo ay yan ay isang napakalaking bagay yan. Kaya mapapansin natin na sa ating pananampalataya, hindi lang basta tayo ay humingi ng tawad o narinig natin yung mabuting balita, kundi tinanggap natin ito. Nag-respond tayo doon sa tinatawag na mabuting balita. Dito sa Roma chapter 10 verse 21, sabi rito, but to Israel he said, all days long I have stretched forth my hand unto a disobedient and gainsaying people. Sa bansang Israel ay lagi niyang inaabot ang kamay ng Diyos. Pero mga disobedient sila. Dito sa Roma chapter 10 verse 21. Kaya makikita natin na ang Diyos ay hindi nagpabaya para abutin ang mga taong mga makasalanan. Bagkos sinikap niya itong abutin. Tayo, nung marinig natin na si Jesus ang tagapagligtas, tinanggap natin ito, yung mabuting balita. At nakita natin, nagturo sa atin na tayo ay may kasalanan na dapat ihingi ng tawad sa Diyos. At naniwala tayo doon.
at naniwala din tayo na tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang mabuting balita na ating ipinapahayag. Yun ang Great Commission. Na tayo ay merong pag-asa at may kaligtasan kay Jesus. Dahil sa Kanya, tayo ay yung ating hininging yung ating kasalanan na hiningi natin ng tawad ay pinatawad tayo, nilinis tayo, at nakatanggap tayo ng kaligtasan mula sa Panginoong Kristo. Yun ang mabuting balita. May mga tao, kapares nga ng isang example dito sa Roma chapter 10 verse 21, ay isang example na ang bansang Israel ay naging matigas ang ulo nila kahit inaabot sila ng Panginoon. Pero hindi lahat ay ganun. Hindi lahat. Sapagkat may mga tao na kapag narinig nila ang mabuting balita ay sila ay tumatanggap dito at sila ay humihingi ng tawad sa Panginoon. At nararanasan nila yung pagpapatawad ng Panginoon. Naranasan nila at natanggap nila yung mabuting balita. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Sa susunod ay pag-aaralan natin yung tinatawag na ordinances ng church. Yung dalawang ordinance ng church. Kung meron kayong katanungan, i-send nyo lang sa ating GC para mapag-usapan natin sa susunod na ating pag-aaral. Magandang araw sa inyo.